Hello mga kapalaboy! Welcome back to my YouTube channel. I'm Joey RJ Olimba, your 11 years sales executive dito sa Peak Motors Jose Abad Santos, Manila. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung price and specs ng ating 2025 Xpander Cross. Guys, bago ang lahat, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa other Mitsubishi videos na ipepresent ko at other Mitsubishi promos ngayong buwan ng February. Guys, ngayon, umpisahan natin dito sa harapan ng unit. Ano bang napapansin nyo? Buka siyang SUV, yung ating Xpander Cross. Dahil sa kanyang nudge design na bumper, tapos yung radiator grille niya, mukha siyang Montero o di kaya sa Triton. And yung ilaw niya dito, naka-DRL siya na LED. And yung kanyang headlight naman, LED na rin. Fog light, LED na rin po. Mas maliwanag siya kaysa sa halogen bulbs po. Then, sa gilid, mapapansin nyo, meron siya ditong fairings po. Para mas mukha siyang malapad at mas mukha siyang maskulado tignan. And yung kanyang gulong, naka 17-inch alloy rims, braking system sa harap, naka disc brake, yung likuran naman niya, naka drum brake. Guys, suspension, naka MacPherson strut po siya with stabilizer, and sa likod naman po, naka torsion beam naman. Mas in-improve yung kanyang suspension dahil mas pinalaki at pinaganda yung kanyang shock absorber. Guys, yung unit natin ng Xpander Cross, equipped na rin yan ng chrome na side mirror and meron siyang integrated turn signal lamps dito sa kanyang side mirror din. Yung unit natin, naka-chrome finish na rin yung kanyang door handles. Tapos may button dito para hindi na natin kailangan ilabas yung susi para i-lock and unlock yung unit. Gagawin nyo lang, pipindutin nyo lang yung button dito para mabuksan na natin yung unit at automatic yung kanyang mga side mirrors magre-retract naman. Mga kapalaboy, bago ang lahat, ipapakita ko muna yung susi niya. Ito po yung susi niya, keyless operating system po siya. Saka guys, ito, tatanggalin ko yung pinakasusi. Guys, itong susi na to magagamit nyo sa mga pintuan natin na Xpander. Kung sakali maubusan ng battery mismo yung unit, pwede nyo buksan dito gamit yung susi para ma-lock and unlock natin yung sasakyan. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo kung paano ba gamitin yung unit natin. Unlock lang natin yung button. Ayan. Mabubuksan na natin. Pati yung side mirrors niya, magre-retract po yan. Tara, silipin natin yung loob. Guys, nandito na tayo sa loob ng sasakyan. Ngayon, nandito ako sa driver side niya. Mapapansin nyo yung manibela natin, naka 4-spoke siya na steering wheel with leather wrap. Same with other Monteros natin, yung mga lower variants, yung lower models natin ng Montero, ganito po yung kanyang steering wheel. Siyempre, hindi mawawala yung ano niya dito, yung mga controls niya gaya ng audio steering remote. Tapos itong button na to para naman to sa multi-information display. Papakita ko lang. Yung multi-information display niya LCD. Guys, ngayon, eto, i-on ko lang yung kanyang yung kanyang power. Yan, ganyan po yung itsura ng multi-information display ng ating Xpander Cross na wala sa other variants ng ating Xpander. Guys, ito lang yung nag-iisang Xpander na naka-LCD multi-information display. Then, nagpawisan ako doon, guys. Kasi mainit dito sa showroom. Ginagawa ko yung video na to para at least mag-i-updated kayo sa mga other Mitsubishi units namin. Guys, ito, balik tayo. Guys, naka-carbon Lodi looks yung ating yung ating controls para dito sa windows. And then may central door lock siya. Ayan, unlock natin at ilalock natin lahat ng pintuan. Ito naman yung button para hindi natin mapagana yung mga pagtaas-baba ng mga bintana niya sa mga passenger windows. Para kung may kasama kayong bata, hindi magagalaw or malalaro ng mga bata yan. Ito naman, napakasimpleng control. Meron siyang control dito para sa side mirrors. At ito naman yung control para sa active stability traction control. Ipapakita ko sa inyo guys yung mga controls o yung makikita natin sa gitna ng dashboard ng ating sasakyan. Tara! Mga kapalaboy, nandito tayo sa gitna ng dashboard ng ating Xpander Cross. Napapansin nyo, napakaganda ng ating graphic user interface ng ating head unit. Guys, ito yung in-improve ng ating Xpander Cross. Mas malaki yung head unit niya. Saka, pwede natin gamitin yung button na to para makita natin yung view sa likod. Balik ko lang po sa home button. Ayan. Guys, itong unit na to, pwede rin natin magamit yung SmartLink display audio niya. Gagamit lang tayo ng USB data cable para makonect natin sa
USB slot na to, yung ating mobile phones para magamit natin yung Apple CarPlay and yung ano niya, Android Auto. Sa aircon controls naman, ayan, piano button po siya. Pwede natin pindutin tong max cool button na to para mas mabilis mapalamig yung cabin niya. And meron siyang toggle switch dito para mataas natin or maibaba yung aircon fan speed at yung temperature ng ating unit. Yung push button engine start nandito, nakalocate sa kanan ng steering wheel. Just in case maubos po yung battery ng ating remote at hindi natin ma-start yung yung ating sasakyan, gagawin nyo lang itong susi, ididikit nyo lang dito. Didikit nyo lang dito, tatapak lang kayo sa brake pedal, tapos isang pindot lang, magi-start na yung unit. Para guys, ma-detect ng ating expander na yung susi nandito lang sa loob ng ating sasakyan. Game. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang cambio. Sa cambio guys, mapapansin nyo, meron siyang dito sa gilid. Meron siyang button dito sa gilid. Nandyan po yung overdrive button niya. Para hindi na ho siya kumambyo sa fourth gear at para mas lumakas po yung torque niya. Kung paahon tayo. Magagamit natin yung paahon or mag-overtake. Then, etong unit natin, meron siyang N for neutral drive at 2 L, yung 2 hanggang second gear lang, L hanggang first gear lang. Magagamit natin to kapag paahon tayo or palusong para may engine brake tayo. Then L, kung medyo matarik yung dadaanan natin, L lang tayo. Aahon yung sasakyan natin. Kaya sa mga nagtatanong kung kaya ba umakyat ng expander sa Baguio, yes, kayang-kaya. Kaya kumuha rin kayo ng driver na kayang-kayang umakyat ng Baguio. Yon. Guys, etong unit din natin, equipped din to ng electronic parking brakes with brake auto hold. Itong brake auto hold natin, gaya ng sabi ko, kayang-kaya niyang umakyat ng Baguio. Pipindutin mo lang yung brake auto hold niya, i-on mo lang. Tapos, bitawan mo yung preno. Sigurado hindi ka atras. Tapakan mo yung brake pedal, aabante na yan. Saka guys, itong unit natin, equipped siya ng hill start assist. Kaya hindi ka atras basta-basta. Aahon yan. Ganon. Then, safety features, may dalawang airbag, electronic. Safety features niya guys, dalawang airbag, driver side, passenger side. Tapos, siya, ABS with EBD. And then, meron siyang hill start assist, meron siyang active stability traction control. At higit sa lahat, dalawang airbag para ma-sustain po niya or malesen niya yung injury during collision. Tapos, ito pa ang unique features ng ating Expander Cross. Inadapt po niya yung safety features ng ating iconic na Evolution unit or yung Evo units natin. Meron siyang active yaw control. Kaya guys, in case na matodo natin yung kabig, hindi po siya basta-basta maglalaro sa kalsada. Dandahan po niyang yung sasakyan natin para mas maganda yung ating handling sa mga cornering or slippery road para hindi tayo mag-overshoot or mag-understeer sa mga ganong senaryo po. And guys, second row naman tayo. Silipin natin. Guys, sa second row, naka 60-40 po siya na split na upuan. Ito, 40% at 60% naman yung split sa kabila. Guys, papansin nyo, medyo maluwag yung space dito sa gitna. In case po nasisikipan yung nasa likod, maaari natin usog yung upuan dito sa gitna. Yan. Pwede nyo siyang adjust ng ganyan para komportableng uupo yung nasa likuran naman. Then guys, itong unit natin, equip po siya ng dalawang USB port, USB Type-C at isang USB slot for charging ng mga gadgets natin. Hindi mawawala yung ating dito, armrest with cup holder. Kaya sigurado, pag long drive, komportable yung uupo dito sa second row. Usog ko lang dito. Mamaya guys, usog ko yung upuan dito sa gitna para papasilip ko sa inyo kung ano ba yung itsura ko pag nasa likuran. Kung masisikipan ba ako or maluluwagan pa. Kaya wait nyo lang, lipat lang ako sa kabila. So guys, eto, puntahan ko lang yung second row. Dito naman ako ngayon. Uusog ko lang yung upuan dito. At ngayon, papasok ako sa
Papasok ako ngayon dito sa third row niya. Siyempre, yung third row niya, ganun yung upuan. Napansin nyo ba, hindi ko na baba yung upuan dito sa second row? Kasi yung upuan na ito sa likod, naka-incline. Kailangan ko lang adjust ng konti yung upuan sa first row para bumaba po yung upuan niya or matambol natin yung upuan sa second row. Ito. Ayan, nababa ko na. Ngayon, papasukin ko yung third row. Papakita ko lang. Ayan. Ito guys. Nandito ako sa third row, baba ko lang. Pakiangat nga po ng sandalan. Ayan, maluwag. Papakita ko lang po kung gaano kaluwag dito. Ito po yung clearance ng ano ko po, tuhod ko. Ayan. Pwede pa akong humiga dito. Baka ganun. Oh, sarap buhay ni Joey Boy Palaboy. Guys, sa third row, meron siyang cup holder dito. Kaliwaan. Kabilaan, sorry. Meron dito sa kaliwa, meron sa kanan. Kaya napaka-komportable ng upo dito sa third row. At may 12 volts power outlet dito. Saksak lang kayo dito ng USB car charger para makapag-charge kayo ng mga mobile devices. O di kaya car inverter para makapagsaksak kayo ng mga laptops nyo gamit yung 220 volts power outlet ng car inverter na binili nyo. Ngayon, bababa na ako dito. Third row naman tayo. Binibilisan ko na ako kasi para hindi kayo maboring sa video ko. Guys, third row. Eto, pansin nyo, nakatayo yung mga upuan niya. Pwede natin ibaba yan. Napakabilis lang ibaba ng upuan yan, guys. 1, 2, ayan. Napakaluwag. So guys, mag-aanap ka pa ba sa iba? Ito na yung isa sa pinakamaluwag na MPV na makikita nyo. Guys, wait lang. Bago ako makalimutan, papakita ko lang sa inyo kung saan location ng mga tools nito. Nandito po siya, yung jack, at yung ibang tools. Ito kasi nasa showroom natin, tinatanggal natin yung mga nakalagay dito, baka mawala po kasi. Ayan. Ito pa, meron pa tayong mga pwedeng ilagay na gamit dito. Pwede natin ilagay dito yung mga sapatos natin para mas malinis tignan. Guys, sasarado ko lang. Sa likod, L-shape design ng ating tail lamps. Naka-LED po yan. LED rin yung kanyang reverse light. At bulb type naman yung kanyang turn signal lamps. Integrated brake lamps nandito. May spoiler din po yan. Itong spoiler na to, exclusive lang to sa Expander Cross natin na outdoor edition. Kaya, kung meron nyo kayong question regarding sa Expander Cross natin and other Expander Cross variants, tawag lang kayo sa number na naka-indicate dito sa screen. Guys, by the way, I'm Joey RJ Olimba, your 11-year sales executive dito sa Peak Motors o sa Abad Santos, Manila. Kung meron po kayong questions or inquiries regarding dito sa ating Expander Cross or other Expander Cross models like yung two-tone, monotone like this, or yung ating Expander Cross na outdoor edition, tawag lang kayo sa number na nakalagay dito sa screen. O di kaya mag-message po kayo sa aking Facebook account, o di kaya mag-subscribe na rin kayo sa aking TikTok channel para updated po kayo sa other Mitsubishi tips ko, Mitsubishi promos at other Mitsubishi units na ipe-present ko sa inyo for this month. And sana guys, kayo naman yung maging next Mitsubishi client ko. Kita-kits!